Ayan na, ang first pakwan of the year. Good morning mga kasulat. For today's video ay update ko kayo sa ating pakwan. Ito yung mga pinitas natin. Pinitas natin kahapon na isa sa mga pinitas natin. Actually kasama yung mga gulay. And then ito yung kauna-unahang bunga natin ng pakwan na hindi ko alam kung hinog ba siya o hindi. Kasi ang size nito talaga guys ay hindi ganito kalaki. Mas malaki siya kumpara dito. And then almost 1 month nag-uulan dito sa lugar namin, no. So titingnan natin kung nahinog ba siya o hilaw pa, at dahil namatay na yung kanyang pinaka-vines, kaya pinitas ko na siya ng maaga. Pero syempre titingnan natin at titikman natin kung sakaling namula na siya sa loob, kung matamis din ba siya after niyang maka-absorb ng madaming ulan. Ay bibiyakin na natin siya sa gitna. Hindi na tayong naku, wala, hilaw pa guys, matigas pa. Nakita niyo yung tubig lumalabas. Ibig sabihin, sobrang matubig talaga. Yan na, ang first pakwan of the year. Alam niyo ba dito sa Japan, kapag first pakwan of the year ay nabebenta ng higit 1 milyong piso. So, eto tayo, first pakwan of the year natin. Diyan! Wow! Sayang guys, konting-konti na lang, mamumulan na siya, oh! At nagkakaroon na siya ng siwang dito sa gitna. I don't know kung ano ang meaning niyan, pero sobra-sobra naman siya sa ulan, ano? Bakit nagkaganyan? So, tikman natin kung matamis na din ba siya. Sayang, konti na lang talaga, guys, eh. Mga 2 linggo pa. Wala, ganun talaga kasi tegi na yung kanyang parent. So, hindi natin alam kung magiging matamis pa ba siya o mahihinog pa siya o mabubulok na lang siya dun sa ating taniman. Dahil tatastasin ko na rin yung ating mga pakuwan after nilang mategi dahil sa sakit. So, ito na guys yung pakwan natin. Ayan, konting pula lang siya. Sayang. Siguro kung mga at least 1 week pa, no, ay may posibilidad na mas mapula sila at mas matamis. At ang variety na ito guys kasi malalaki. Ito yung tinatawag nila na black sugar. Itadakimasu! Pucha, hindi pa pumapasok sa bibig ko. Matamis-tamis na. Sayang, kaya lang, pero medyo may pagkahilaw talaga yung lasa niya. At, syempre, isi-sweet test natin, besh. Para malaman natin, para malaman nyo kung ano yung sinasabi kong matamis. Ayan. Sayang. Sayang talaga, guys. Ayan. Ha? Guys, nasa 7 siya kumpara sa walang lasa talaga o yung hilaw na hilaw pa. Makakain pa rin siya dahil matamis talaga pag kinakain natin. Yung lasa niya siguro matamis, pero kumbaga na-absorb niya ay maraming tubig kaya medyo matabang sa kanyang bricks, no? Pero matamis pag kinakain na siya. Ganun pa man guys, hindi naman siya ganun ka-perfect na matamis, ay matamis na din siya at makakain. Kumbaga parang sa Pilipinas, mas matamis pa din siya kumpara dun sa mga nakain kong pakwan sa Pilipinas. Pag tag-ulam, matamis siya eh. Matamis siya, besh. Bakit matabang siya dito saan natin? Ulitin nga natin. Kasi matamis talaga siya. O yung napipisil ko, yung part na maputi. Wait lang. Ulitin natin. Kasi ang napipisil ko, yung part na nandito sa puti. Ito ang silipin natin, yung nasa gitna ng manggagaling. Ayan. Oh, tingnan nyo guys. Nasa 10 siya. Tingnan nyo, oh, umakyat siya ng 10. 'Di ba? Kasi matamis na siya, kaya nagtataka ako bakit nasa 7 lang yung kanyang tamis. Kaya nagtataka ako sa kanya, guys, kasi sobrang tamis na niya talaga para sa akin. Kasi nagkamali tayo, ang na-squeeze natin yung area na nandito sa maputi. Dapat yung area na nandito sa gitna niya, kung saan nandito kasi yung pinaka-sugar niya. Ang tamis na guys. Ang sarap. Itong variety na to guys, ito yung makapal ang kulay green niya. Kaya ito naman yung pwede natin gawiting gulay na pangdisa. Kaya ko itong ubusin mag-isa. Since hindi pa tayo natatanghalian, ito yung tatanghalian natin. Hindi ko pa nga ito nilagay sa rep guys eh. Napakasarap na niya. Ang tamis na niya. Ang tubig. At yung buto niya nakakatuwa kasi puti pa. Wala pa kayo ibubugang buto. As is nyo pa makakain yung buto.
Matubig siya guys, pero hindi siya ganun ka dami yung na-absorb niyang tubig ulam. Kasi matamis pa din guys yung kanyang lasa. Kasi kung ito nakalapag guys, possible na matabang to at puro tubig ang na-absorb niya. Since nakaangat sila, kaya medyo na-lessen yung pag-absorb nila ng tubig ulan. Nagkakamali ako na lunok. Saan sa pumapasok ng tubig. Sarap. Yung kalahati, kalaaka rin natin patitira. Nagdadalawang isip ako guys kung titigihin natin yung ating pakwan kasi ang tatamis nila. At may itatamis pa to. Para tayong uminom ng juice. Ayan. Medyo matabang pa yung kulay nila. Pero sa lasa guys, matamis. So magsasabi ang baboy kung kumain ng pakwan. Guys, mas ma-enjoy nyo ang pagkain ng pakwan pag naglalawa talaga yung bunganga nyo.